Mga kwentong pambata. Ang mga bulaklak ni Ida. Naniniwala ka ba sa Mahika? Sa mga pantasya, isdang lumilipad at mga bulaklak na nagsasayaw. Maniwala ka. Sapagkat ito'y makikita mo lamang kapag ika'y naniniwala. Handa ka na nga ba? Magsimula tayo sa kwento ni Ida at ang kanyang sumasayaw na bulaklak. Ito'y nagsimula sa bayan ng Quicksville. Isang lugar kung saan laganap ang mahika, mga laruan, puno, bahay, maging ang mga kagamitan, lahat nagkakaroon ng buhay dito. Ngunit mayroon lamang isang kaso dito sapagkat ang mga naniniwala lamang sa mahika ang tanging nakakakita ng mga ito. Sa kalagitnaan ng Quicksville sa isang malaking bahay, nakatira si Ida. Isang mabait na dalagita si Ida at mahal niya ang mga rosas, carnation, daffodils at tulips. Ang mga iyon ang kanyang tunay na kaibigan. Ngunit hindi ngumingiti si Ida. Ang sariwang amoy ng mga bulaklak, ang sinag ng umaga, ang hamog sa umaga, lahat sinubukan, ngunit nabigo. Kinakausap niya ang kanyang mga bulaklak, inaarugat, inaalagaan, dinidiligan araw-araw. Ngunit hindi ngumingiti si Ida. Mahilig gumuhit si Ida at labis na mahal si Ida ng ama niya, kung kaya't nais nitong siya'y mapangiti. Nagtalaga ito ng mga leksyon sa sining sa kanilang kabahayan. Lahat ng mga matatalinong kabataan ng Quicksville ay nagpunta roon para matuto ng sining. Kasama sa mga iyon si Henry. Si Henry ay isang batang naniniwala sa mahika. Kinakausap niya ang mga puno at talahib. Pumapanaog ang mga ulap sa daigdig upang siya'y paliguan ng ulan. Walang naniniwala sa mga kwento niya, pero hindi iyon naging hadlang kay Henry. Isang araw, "At anong ginagawa mo dyan, Henry?" Mabuti po at natanong nyo. Tignan nyo to. "Ano bang problema mo? Ito'y kakilakilabot. Alam mo ba kung anong iginuhit mo?" Opo. Ito'y isang lalaking nakabigti mula sa bitayan. May hawak siyang puso upang ipakita na nakuha niya ang puso ng mga tao. Sa tingin ko'y kawili-wili yan. Kawili-wili? Nahihibang ng batang ito. Nung isang araw, sabi niya ang isang bulalakaw ay isang talang naghahanap ng pag-ibig. Totoo ba yun ukol sa mga tala? Siyempre naman hindi. Tama na ang walang katuturang ito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang magpalaga ng walang katotohanan, Henry? Mawalang galang lang, Ginoo. Ngunit hindi ba mas natututo ang bata gamit ang imahinasyon? Magagandang aral ay natututunan gamit ang kanilang pantasya. Ginang, dinidiktahan mo ba ako kung paano magturo? Hindi. Ako lamang ay... Pwes, tama na yan. Hindi naman ako nagsisinungaling. Isang magandang tala mismo ang nagsabi sa akin. Masayang tumango ang panulat sa kamay niya. Ngunit dahil hindi naniniwala sa mahika si Cherry, hindi niya ito nakita. Huli na tayo sa ating leksyon sa sining ngayong araw. Nasaan na ba yung batang hindi ngumingiti? Ida! Hindi! Ang mga bulaklak ko! Hala, anong nangyari? Tingnan mo! Bakit ka pa palaging nag-aalala? Hindi ka ba marunong ngumiti? Pero wala naman rason para ngumiti ako! Tingnan mo ang mga bulaklak! Ay, nako! Sila'y nalalanta na, hindi ba? Ano po? Nalalanta? Ibig sabihin sila'y namamatay? Ay, nako! Mas mabuti pa nung ako'y isang pianista. O siya, sige na, ito'y buhay ng kalikasan. Lahat naman ay namamatay. Isang tabi mo na sila at tayo ay magsimula na sa ating leksyon ngayong araw. Ngunit wala sa kondisyon si Ida para gumuhit. Malungkot siyang nakatitig sa kanyang mga bulaklak. Ano bang nagawa ko na yung kinimatay mo? Bakit pa walang isang rason para maging masaya ako? Ano ba dapat na ginawa ko para niligtas kita? Huwag kang makinig sa kanya, Aida. Hindi naman sila patay. Pagod lamang sila sa kasasayaw. Pagsasayaw? Aba, oo. Hindi mo ba alam yung kastilyo sa labas ng ating syudad? Ang bahay bakasyonan ng hari? Nagpupunta silang lahat doon paggabi para magsayaw.
Andun ako sa kastilyo kahapon. Ni walang isang bulaklak o dahon sa mga puno. Hindi sila namamalagi doon kapag araw, sapagkat masama ang ugali ng bantay ng kastilyo. Hindi sila inalagaan o kinakausap man lang. Nagpupunta sila doon para sumayaw sapagkat malaki ang espasyo para magpaikot-ikot. Pero kailangan nilang mag-ingat sa bantay ng kastilyo na nag-iikot sa kastilyo kapag gabi. Isang bulaklak lang ang nagbabantay sa pintuan at kapag narinig niya ang mga yapak ay agad niyang sinasabi sa ibang bulaklak. Nagsisipagtago sila kung saan-saan. At pagdating ng bantay ng kastilyo, naaamoy niya ang amoy ng bulaklak ngunit wala siyang nakikita. Talaga? Aba, oo! Pagkatapos ng kanilang sayawan, nagsisibalikan sila sa kanilang pinanggalingan at pagtapos ay mag-aantay ulit na maggabi. Teka! Nagsasabi ka ba ng totoo? Gusto kong makita. Pero di ako pwedeng pumunta sa kastilyo. Ano gagawin ko? Teka nga. Alam ko na. Pangako mo bang maniniwala ka sa akin? Sapagkat makikita mo lamang ang mga sumasayaw na bulaklak kapag nangako kang maniniwala ka. Sige. Ayos! Kapag natulog ka ngayong gabi, isarado mo ang pintuan ng iyong silid. Nang sa gayon, hindi sila makakaalis. Pagtapos, sasayaw sila sa iyong silid. Pero bigyan mo sila ng malaking espasyo upang makakilos sila nang hindi bumabangga sa iyong mga kagamitan. Alam mo naman kung paano sila nagsasayaw, di ba? Henry! Ano na naman ang ginagawa mo? Pinakita niya kung paano sumayaw ang bulaklak. Nagsasayaw na bulaklak? Ano ba yan? Saan nyo ba nakukuha mga walang kwentang pantasyang naiisip nyo? Tama na yung usapang sayawang bulaklak na yan. Pagtapos ng klase, nagmamadaling bumalik sa kwarto niya si Ida. Kumusta, Sophie? Sana nakatulog ka ng maayos. Patawad, Sophie. Kailangan mong matulog sa ibang pwesto ngayon. Aalagaan ko pa ang mga bulaklak. Pagod sila. Sigurado si Ida na nakita niya ang pagkalungkot ni Sophie. Pero sino bang maniniwala na may damdamin din ang isang manika? Di ba nga't kung anong pinaniniwalaan ng nakararami ay siyang katotohanan? Matulog ka ng maayos. At kung magsasayaw ka, huwag ka masyadong magpapagod. Hindi sumagot ang mga bulaklak kay Ida. Pero alam niyang nakikinig ang mga ito sa kanya. Nang gabing iyon, hindi makatulog ng maayos si Ida. Naaalala niya lahat ng kinuwento sa kanya ni Henry. Isinara niya ang pintuan ng kanyang silid laruan. Ayaw niyang makatakas ang kanyang mga bulaklak. Ayaw niyang mapahamak sila. Pero bukod doon, gusto niyang makita ang mga ito na nagsasayaw at naniniwala siya doon. Sige na, sana makita ko silang magsayaw. Sige na. At nakatulog nga siya. Ano? Anong ingay yun? Ang mga bulaklak! Nagsasayaw sila! Kailangan ko sila mapanood! At naroon nga sila. Ang mga rosas, daffodil, at carnation. Lahat sila. O anong gandang pangitain iyon. Ang mga bulaklak ay nagsipagtayuan mula sa kanilang mga paso at nagpaikot-ikot sa sahig. Si Lily ay tumutugtog sa piano. Matapos mapanood ang mga bulaklak, hindi na rin nakapagpigil ang mga laruan ni Ida. Woo! Ito na ang pinakamasayang gabi ng buhay ko! Lahat ay mapayapa nang biglang sumigaw ang mahabang walis tambo. Paano kaya nagawang siksikan ng walang katuturang pantasya ang isipan ng kabataan? Ha! Nakita mo ba ang mga inda ko? Hindi ko nga alam na kaya kong gawin yun eh. Hindi magawang kumilos ni Ida. Gulat na gulat siya. Hinanap niya ang matamlay niyang mga bulaklak. Gusto niyang magsayaw rin sila. Ngunit hindi lang siya ang may kagustuhan noon. Hoy kayo! Tara sayaw! Ha?
sama ng pakiramdam ko. Tara na! Pampagaling ang pagsasayaw! Oo nga. Halina't sumayaw tayo, Brenda. Oo. Masaya tayo hanggat kaya natin. Ha? Halos malanta na sila. Pero tingnan mo kung gaano sila kasaya. Napakarami nating pwedeng matutunan mula sa mga bulaklak. Nang biglang, may narinig silang pagkatok mula sa tukador ni Ida. Pagkabukas ng tagalinis ng tsimeneya ay nakita nila si Sophie sa loob nito. Akala ko hindi na ako makakalabas mula doon. Napakadilim doon. Ano nangyayari dito? Nagsasayawan kami. Katuwaan na to. Katuwaan? Bakit wala man lang nag-imbita sa akin? Edi iniimbitahan na kita ngayon. Pwede ba kitang makasayaw? Aba naman! Napakataas ng iyong ambisyon, ha? Nais ni Sophie na makasayaw ang isang gwapong bulaklak. Ngunit lahat ng bulaklak ay nagsasayaw at nagkakantahan. Walang nagbibigay pansin kay Sophie. Naupo na lamang siya sa tukador at napaisip na baka hindi lang siya napapansin ng mga ito. Pero walang lumapit ni isa at napaisip siyang magsayaw na lang mag-isa. Ngunit, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ikaw pala, wala bang matipunong lalaki na tutulong sa akin? Umalis ka yan! Ayos lang ako! Oh, pero sige na! Bakit ka ba nagmamabait sa akin? Aba, syempre. Ibinigay mo ang higaan mo sa amin. Napaka mapagbigay mo doon. Oo. Napakabait ninyo. Sa inyo na ang higaan ko. Walang problema. Napakabait mo. Pero hindi na namin ito magagamit. Bukas ay wala na kami. Hindi! Huwag kayong umalis! Hindi na kami magtatagal, Iha. Pwede ba magbilin sa'yo? Pakisabi kay Ida na ilibing kami sa hardin upang makabalik kami kada taon. Siguradong sasabihin ko sa kanya. Ha? Oh! Ano na kayo nangyari sa mga bulaklak? O huwag kayong mag-alala. Sadyang napakaganda niya pa rin. tumingin si Ida sa may hardin at anong ganda ng nakita niya. Napangiti siya ng isang napakagandang ngiti. Ngayong naniniwala na siya sa mahika, alam na niya ang gagawin niya. Nakakausap na niya ngayon ang araw at buwan. Kumakanta siya gamit ang kutsara at nagsasayaw kasama ng mga halaman sapagkat ngayong naniniwala na siya sa mahika. Nakikita niya ang mahika kahit saan. Tinupad din ng mga bulaklak ang kanilang pangako. Binabalikan nila si Ida kada taon. Ayon sa alamat, sa bayan ng Quicksville, nagsisipagsayawan ng mga bulaklak buong magdamag. Ang mga bulaklak ni Ida ang nagdala ng mahika sa Quicksville at nagdala ng ngiti kay munting Ida.